Magandang araw, welcome po sa aking channel of 9TV. Meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Muntinlupa City kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang brand new residential commercial building. Napaganda po ng lokasyon nitong property, gawa ng napakalapit lang po sa lahat. Kaya ng SM, sa Pepsi Cola, at lahat ng business establishments. Pati po government offices. Mula po dito sa main highway, ang building po ay walking distance lang. Siguro mga 5 meters. So ilang steps lang po. Nandito na po tayo sa property binebenta kung saan ito po'y brand new. May lot area po ito na 239 square meters at may floor area na 500 square meters more or less. 3-story po ito. Ang ground floor ay may commercial space na glass enclosed, then roll up and down. May toilet and bath, kitchen, storage area, laundry area, at may roof deck. Then sa second floor and third floors ay meron pong 12 units na condo type apartment. May built-in cabinet, aircon, shower water heater, may individual laundry area sa roof deck, then may balconies, fully tiled din po ang hallway, at lahat pong units ay meron na pong individual ng electric and water meter. At dito po sa harapan ay meron pong 4-car garage. Check po muna natin itong commercial space dito sa ground floor. So marami pong pwedeng umupa dito. Pwede pong 7-Eleven, Alphamart, Dali. So kung ano man pong mga convenience store. Gawa nang yan po ang nakadisenyo. So every corner meron pong mga outlet. Naka-tile flooring na rin po ito. Then naka-LED lights. At sa dulo naman po, meron pong access wooden door na papunta sa staff room. Malaki naman po ang espasyo nito. Meron pong kitchen countertop, wall-mounted cabinet. Then meron din pong storage ng kitchen utensils sa baba nito. May glass block sa dulo, nag-serve as natural sunlight. Naka-tile flooring, high ceiling. So pulido po ang pagkagawa, gawa ng ito po'y owner's built. May pagbabago lang sa kanilang mga plano, kaya ibebenta na po ito. Ito po yung shower room na naka-tile bathroom wall at may overhead shower. Then nakabukod po ang banyo. Labas po tayo para check natin yung kabilang side na kung saan dun po yung toilet. So, dito po yung kabilang side. Ito po yung naka-tile bathroom wall, may bathroom window, then water closet, hand wash basin. So wala po kayong papagawa dito. At yan po yung wooden door. Then labas po tayo. So ganito po kalawak itong commercial space dito sa ground floor. Pag tinaas po yung roll up, glass walls din po yan. Kaya tanaw po sa labas kung ano man ang mga magiging produkto ng uupa dito. Tungkol naman po sa rental, wala pong nabanggit si owner, gawa ng mula pong nung nagawa ito,
ay hindi pa napaupahan. As in, brand new po ito. So mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Muntinlupa City. At mula po sa main highway, mga 2 to 300 meters lang po. Walking distance lang from the highway. 3 palapag po ito. Ito pong sa ground floor ay commercial space. Then sa second and third floor ay meron pong 12 units na condo type apartment. Dito po sa harapan ay meron pong 4 na car garage. Then may lot area po ito na 239 square meters. At may floor area na 500 square meters. At sa roof deck po ay meron pong service area for each units. So ito po yung daan o hallway na papunta naman sa second floor. Ito pong hagdan ay naka-tiled staircase at metal handrail and railing. Ito po yung glass blocks mula dun sa staff room ng commercial space. So nandito na po tayo sa second floor. May security gate po dito. Then dito na po yung mga residential condo type apartment. Check po natin itong first unit na may aluminum screen door at solid wood door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. So dito po pagpasok natin ay nandito na po yung kitchen countertop. Then dito na po yung living area. Then pwede pong maglagay ng partitions. So sa ngayon may mga double deck. Then meron na rin pong wardrobe. At dito naman po yung kitchen. May aircon na rin po siya. May kitchen window. Stainless sink with faucet. Wall-mounted cabinet. At dito naman po yung shower room at toilet. So, ang ganda po dito sa disenyong to, kung sakali man na nagmamadali yung mag-shower, nakabukod po siya. So, hindi mo na kailangang mag-antay dun sa gumagamit ng banyo. Meron na rin pong water heater set, naka-tile bathroom wall, bathroom window, etong shower room. Then dito naman po yung toilet, kung saan kumpleto na rin po. May hand wash basin, water closet, tissue holder, tile bathroom wall, at bathroom window. High ceiling din po siya. So ito po yung first unit. Then meron pong sliding glass window with the screen. Nag-serves as natural ventilation. So, komportable po ang uupa sa inyo dito. Gawa ng malaki naman ang espasyo. Ito po yung hallway kung saan naka-tiled flooring na rin po ito. At yan pong nakikita nyong unit 1, 2, 3, 4, and 5 is identical lang po nung first unit. So, kung anong nakita nyo doon, halos same lang po ng floor plan. Lahat po din may cabinets at may aircon. Then, ito pong balkonahe ay meron din pong fire exit. So, ganun din po sa likod, meron din pong balkonahe. So, mula po yan sa third floor, pababa sa ground floor. Naka-tile flooring na rin po dito at stainless po itong railing at handrail. So yan po yung mga condo type apartment unit. Bali po dito sa second floor ay meron pong 6 na units. Lahat po yan may aircon at may sariling toilet and bath. Then shower room. So mula naman po dito sa second floor, yan po yung steel gate. Ito po yung last unit o unit 6. Then ito po yung hallway.
Yan po yung hagdan na papunta naman sa third floor. Naka-tiled staircase na rin po dito. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. So, dito po sa third floor ay meron din pong security gate. Then, 6 na units din po meron dito. So, same floor plan pa rin po. Studio type lang siya. Dito po sa harapan o pagpasok nyo pa lang, nandun na yung kitchen countertop. Then, meron din pong shower room. Then, toilet. Nakabukod po lahat. Meron din pong wardrobe. Then, sa kusina, may kitchen cabinet, kitchen countertop. At lahat ng units ay may aircon. So, dito naman po ay may another hallway. Ito naman po yung papunta sa roof deck. So, dito po ay kung ano yung disenyo ng hagdan sa baba hanggang second floor, ganun din po. Naka-tiled staircase, then metal railing at handrail. Lahat pong units ay may drying cage o service area. Kaya kung susumahin nyo po, baka 15,000 to 18,000 per unit dun sa residential condo apartment. Gawa ng malaki din po itong drying cage nila o service area. Yung commercial space po ay meron din pong drying cage o service area. Ganun po kaganda ang disenyo nitong residential commercial building. Hindi lang sa location niya, kundi pati itong pagkagawa. Then dito po yung fire exit, yung kaninang pinakita ko sa inyo. So mula po dito, pababa po yan hanggang second floor, hanggang ground floor. So mapapansin nyo po, quality po ang pagkagawa, hindi po tinipid. Gawa ng ito'y owner's built. Nagkataon lang na meron mga pagbabago sa kanilang plano, kaya ibebenta na lang ito. Then meron din pong solar power. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Ito pong property o itong building ay malapit po sa lahat. Gaya ng SM Center Muntinlupa, LTO Muntinlupa, pabrika ng Pepsi Cola. Malapit din po ito sa Mercury Drug, Chowking, Burger King, McDonald's, at iba pang business establishments. Pati po government offices. Ang distance is 700 meters lang po. Then ang travel time is 4 minutes. Then mula naman po sa Muntinlupa Hospital, ang distance is 5 kilometers at ang travel time is 19 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Makati at BGC, ang distance is 26.8 kilometers at ang travel time is 42 minutes. Kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 22.8 kilometers at ang travel time is 36 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 35 million pesos. Para sa akin po, fair deal na rin. Gawa ng sa mahal po ng construction cost, gaya ng material and labor. At ganito pa pong hindi tinipid tong building, fair deal na rin po. At syempre, yung presyo pa po nitong lupa. Para po sa isang income generating property, hindi na rin po masama yung ganitong presyo. At least, ready for operation na po. Kumbaga, i-manage nyo na lang. So, depende pa rin yan sa inyong assessment dito sa property. Yan naman po'y opinion ko lang naman. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking
numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV Channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, at Nov9TV Updates. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.